Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw tayo ngayon lang Lunes, Oktubre 5, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, Liberal Party leaders kinumpirmang formal na ipapakilala mamaya si Congresswoman Leni Robredo bilang running mate ni Marroa sa 2016 elections. Dalawang Abu Sayyaf sugatan sa panibago na namang sagupaan sa Sulu, matataas na kalibre ng baril na recover ng militar. Department of Health patuloy na minomonitor ang nasa 70 katao na nakasalamuhan ng Saudi National na nasawi dahil sa sakit na MERS coronavirus sa bansa. Dalawang pulis sugatan sa nangyaring tensyon laban sa mga rallies na kasabay ng APEC meeting dun sa Iloilo. Bilang na mga nawawalang mangingisda mula sa Pangasinan dahil sa pananalasa ng bagyong Sikabayan, nasa 36 pa. Sa international news, 4 patay 80 sugatan sa pananalasa ng bagyong Kabayan doon sa China. Balitang sports, Gilas Pilipinas hindi na raw interesado sa pagsali sa Olympic qualifiers, pero Coach Tab Baldwin nakikita pa ang magandang kinabukasan ng Team Gilas. Sa showbiz naman, pamunuan ng Miss World Philippines, kumpiyansa sa magiging pambato ng Pilipinas sa 2015 Miss World Pageant. Live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati. Ang inyong anchorman, si Bombo June Descat. Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ang Liberal Party leaders ay kinumpirmang formal daw ipapakilala mamaya si Congresswoman Robredo bilang running mate ni Secretary Rojas. May detalye si Bombo Raymond Tinaso. Inaasahang ipakikilala na mamaya ng Liberal Party sa Club Filipino sa San Juan City si Camarines Sur Representative Leni Robredo bilang Vice Presidential Candidate o running mate ni dating DILG Secretary Mar Rojas. Bagamat wala pang kumpirmasyon si Robredo mismo, ilang LP stalwarts o leaders ang nagpahayag na siya nga ang running mate ni Rojas sa ating nahalalan sa 2016. Sinabi ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr., ang Vice President ng ruling party, bahagi na nilang agenda mamaya alas 10 na pangunahan mismo ng Pangulong Aquino ang proklamasyon kay Robredo. Ayon naman kay Laguna Congressman Dan Fernandez, tiyak siyang ipakilala ng LP itong si Congresswoman Leni bilang VP ni Rojas, habang inihaginawan ni Iloilo Congressman Jenny Treñas, chairman ng LP Membership and Organizing Committee, na walang Plan B kundi tanging si Robredo ang itatambal sa kanilang standard bearer. Una nag-antala ang anunsyo kay Robredo dahil umano sa kanyang sariling agam-agam at pagtutol ng kanyang mga anak. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Ang mga supporters ni Congresswoman Robredo ay nakaabang na rin sa kanyang anunsyo. May detalye ang Bombo Radyo Naga. Nagatakdang ihayag na ngayon ni Camarines Representative Leni Robredo ang kanyang pinal na desisyon kung tatakbo ito bilang Vice Presidente o hindi. Ito'y matapos ang ilang linggo na ibinigay ng Liberal Party kay Robredo para pag-isipan ng mabuti ang nasabing bagay. Kaugnay nito, nakabang na ang lahat ng mga sumusuporta sa kongresista sa gagawin itong desisyon ngayong araw. Ano man ang maging desisyon ni Robredo, ay naroon pa rin ang kanilang suporta sa kongresista. Sa kabila naman ng suportang ipinapakita ng mga suportadores ng kongresista, ay una na nagpahayag ng pagtutol ang mga anak nito na tumakbo pa sa mas mataas na posisyon. Una rito, noong nakaraang mga araw ay nagtungo muli ang kongresista sa Archbishop Palace para humingi ng basbas kay Archbishop Rolando Terona. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Arlene Berdin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! 6 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Iginit ng liderato ng Liberal Party na hindi nila hahayaan na makaladkad ang pangalan ng partido dahil sa malaswang palabas. Ito naman ang maraing pahayag ni Sen President Franklin Drilon, Vice Chairman ng Liberal Party, tungkol sa naganap na malaswang palabas
sa nangyari kaugnay doon sa kumpleanyo ni Laguna Representative Benji Agarao matapos na manumpa ang nasa 80 bagong miyembro ng partido. Nauna nang kinundena ni LP Presidential Betma Rojas ang ginawang pagsasayaw ng grupo ng mga playgirls na yan. Tulad ni Rojas, nagpahayag din ng kalungkutan si Drilon na kumondena sa palabas na niya ay di niya papayagan kung alam niya bago pa man nangyari ang event. Inaasahan na lalo pang magiging abala ngayong araw na ito, ngayong linggo na ito, ang mga partido, ang mga kandidatong una nang naghayag ng kanilang intensyon na tumakbo sa mas mataas na posisyon bago huyan ang pagsisimula din ng filing ng Certificate of Candidacy simula sa October 12. Pinakaabangan din siyempre yung anunsyo ng Liberal Party ng kanilang buong line-up. Ang kampo naman ni Vice President Gigi Marbinay ay maaring si Senador Gringo Hunasan daw ang magiging katandem, pero nakatakdang maglabas ngayong araw na ito ng pahayag ang United Nationalist Alliance uuna upang kumpirmahin ang nabuong tambalan ni na Vice President Gigi Marbinay at Senador Gringo Hunasan. Una nang lumutang ang issue na nagdesisyon na umano ang komite ng partido sa pagpili kay Hunasan na sa halip na si Senador Bongbong Marcos. Sinasabing tinatarget din kasi ni Marcos ang magiging kandidato sa pagka-presidente. At maging itong si Davao Mayor Rodrigo Duterte, si Hunasan ay siya ring tumatayong Vice President ng partido o koalisyon ng una. Ang pangalawang Pangulo ay wala pa namang kumpirmasyon na si Hunasan na ang kanyang katandem, pero ang desisyon ng una na nagpili kay Hunasan ay pinaabot na umano kay Senador Bongbong Marcos. Noong Sabado nga ay idineklara ng Samahang Magdalo ang kanilang suporta sa kandidatura ni Senador Grace Poe sa pagka-presidente at kay Senador Antonio Trillanes IV sa pagka-vice-presidente sa darating na 2016 elections. Magugunit ang kasabay din ng convention na yan ng Magdalo ay nagdeklara din si Senador Antonio Trillanes na tumakbo bilang vice-presidente. Ipinaabot naman ni Senadora Grace Poe ang kanyang pasasalamat sa grupo ng Magdalo. Ang nagpahayag naman ng kanyang kandidatura sa pagka-vice-presidente na si Senador Alan Peter Cayetano ay dadalo bilang guest speaker ngayong araw ng World Teachers Day celebration sa Cuneta Astrodome. Inaabangan din ang magiging kapasyahan ni Davao City Mayor Duterte na tuluyan na itong tumakbo bilang Pangulo. At sino nga ba talaga kung tatakbo siya bilang Pangulo ay sino ang kanya magiging katandem kina Senador Bongbong Marcos at Senador Alan Peter Cayetano. Isinulong ng Commission on Elections ang panukalang paggamit ng mga recycle at environment-friendly campaign materials para sa 2016 elections. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista na pinag-aaralan nila ito at maaaring ipatupad sa lahat ng mga kandidato. Ang nasabing panukala pinapatupad na raw ito sa General Santos City noon pang 2013 elections matapos ipasa nila ang resolusyon sa paggamit ng nasabing mga recyclable materials para sa mga kandidato doon. Mga kaibigan, patuloy na minomonitor ng Department of Health ang nasa 73 katao na nakasalamuha ng Saudi national na nasawi sa Pilipinas o dito sa ating bansa sa sakit na Middle East Respiratory Syndrome o MERS coronavirus. Ayon kay DOI spokesman Dr. Lyndon Lisoy, sa naturang bilang 12 mga health workers ang nagpakita ng sintomas, ngunit sa inisyal nilang pagsusuri ay naging negatibo naman ito sa sakit na MERS-CoV. Bagamat patuloy pa rin ang monitoring sa mga ito sa Research Institute for Tropical Medicine at maging dyan sa San Lazaro Hospital sa loob ng 14 na araw. Kabilang sa mga nakasalamuha ng nasawing Saudi national na yon ay ang 55 hospital staff, 15 hotel staff at 3 funeral parlor workers. Tiniyak ng mga mambabatas na may papasa na ngayong linggo ang 2016 national budget na abot sa 3.002 trillion pesos. Sinabi ni Davao City Representative Isidro Ungab, chairman ng House Committee on Appropriations, na agad na may papasa ang 2016 General Appropriations Act o ang House Bill 6132 bago ang pagsisimula ng congressional break. Dagdag pa nito na ang bawat sentimo na nasa 2016 budget ay gagastusin ng tama para sa bansa. Noong mga nakarang linggo ay nagkaproblema ang Kongreso dahil sa kakaunti lamang ang mga dumadalo sa kanilang sesyon o kawalan ng quorum. Sa ibang mga balita, 2 abo SEAF sugatan sa panibago na namang sagupan dun sa sulo matataas na kalibre ng baril na recover ng militar. May detalye si Bombo Analizo Birano.
Sugatan ang dalawang bandidong Abu Sayyaf ng makasagupa ng mga operating units mula sa 10th at 11th Scout Ranger Company ng 4th Scout Ranger Battalion bandang alas 3 kahapon ng hapon sa may barangay Bungkaong, Patikul, Sulu. Na-recover naman ng militar ang ilang matataas na kalibre ng armas ng bandidong grupo. Nagsasagawa ng focused military operation ang mga sundalo nang mapalaban ang mga ito sa 20 armadong Abu Sayyaf sa pamumuno ni Abu Sayyaf Sub-Leader Ninok Sapari. Umigting ang 15 minutong palitan ng putukan na ikinasugat ng dalawang bandido habang walang naiulat na casualty sa panig ng gobyerno. Ayon kay Joint Task Group Sulu Commander Brigadier General Alan Arojado, kitang-kita umano ng mga sibilyan sa lugar na bit-bit ng mga bandidong Abu Sayyaf ang dalawa nilang kasamahang sugatan. Pahayag ng general sa isinagawang clearing operations ng mga tropa, nakarecover ang mga ito ng 5 clips ng caliber .30 na may 29 na rounds of ammunition na may upper wooden handguard ng M14 rifles. Kinumpirma din ni Arojado na mayroong cruiser weapons din ang mga bandidong Abu Sayyaf gaya ng 90 RR, M60 at M203 grenade launcher. Ito'y batay sa mga empty shells na nakita ng mga tropa sa encounter site. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng militar sa Sulu para ma-rescue ang iba pang bihag na hawak ng bandidong grupo. Kahit may mga report nang lumalabas na namataan na sa probinsya ang 4 na bihag, ang 2 Canadian, isang Norwegian at isang Pinay na dinukot mula sa Samal Island sa Davao del Norte. Sinabi ni Arojado na habang nagkakaroon ng palitan ng putukan sa ilan sa mga tropa ng militar ay kaagad namang nagsagawa ng blocking operation sa may vicinity ng Budaho at vicinity ng Danag para maiwasan ang reinforcement sa mga bandidong grupo na napalaban sa mga Army Scout Rangers. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Dalawang pulis sugatan sa nangyaring tensyon laban sa mga rallyesta kasabay ng APEC meeting sa Iloilo. May detalye ang Bombo Radio Iloilo. Dalawang pulis ang sugatan matapos naging bayolente ang grupo ng mga militante na nagsagawa ng protesta sa nagpapatuloy na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC meeting sa lungsod ng Iloilo. Tinangka ng nasa 800 na mga rallyesta mula sa grupo ng Bukluran ng Progresibong Magsasaka ng Pilipinas at Alab Katipunan na magmarcha patungo sa Iloilo Convention Center sa Mandurriao kung saan ginaganap ang APEC meeting. Ngunit hinarang ang mga ito ng mga pulis habang nasa Desamparados Haro sa lungsod ng Iloilo. Doon na at nagkagirian ang mga ito kung saan pinaulanan ng bato ng mga rallyesta ang mga pulis at pinaghahampas pa ng kahoy. Maging si Iloilo Police Provincial Office o IPPO Director Police Senior Superintendent Cornelio Salinas na isa sa nangunguna sa Site Task Group Iloilo na siyang nagpapatupad ng seguridad ay hindi nila pinalampas at binato rin. Ayon kay Salinas, nagpatupad ng maximum tolerance ang mga pulis laban sa mga rallyesta kahit pa walang permit ang mga ito. Maging siya na nakipag-usap sa mga ito na gawin lang sa mapayapang paraan ang kanilang protesta ay binato rin. Do not give me other thing. The issue now here is, paano natin padahanin yung mga tao? Iyo, tinapunan nyo na kami ng bato, sinira nyo ng traffic, kung ano na lang nangyari since na mula kayo doon. Anong dapat natin gawin? Pabayaan na lang natin na magganito? Tanungin kita, leader ka rin. Tanungin kita, leader ka rin. Ang haba na ng nilakad nyo. Isa lang ang sabi ko sa iyo, respeto. Kami na nga mga kapulisan, nagre-respeto sa inyo. Yung mga tao na nakatingin sa iyo, hindi nyo to grupo, kakampi namin yan. Dahil dito, inaresto ng mga pulis ang leader ng Bukluran ng Progresibong Magsasaka ng Pilipinas na si Jesse Paya na siyang isa sa nanguna sa rally. Ito na ang pangalawang beses na nagpang-abot ang mga pulis at mga rallyesta sa nagpapatuloy na APEC meeting sa lungsod kung saan noong nakaraang linggo, 11 mga rallyesta rin ang naaresto na nagsampa naman ng kaso sa mga otoridad. Bukas ay magtatapos na ang APEC meeting sa lungsod kung saan ang pag-uusap ngayon ay nakasentro sa food security and blue economy. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Iloilo, Bombo Ani Dela Cruz nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Abangan bilang ng mga nawawalang mangingisda mula sa Pangasinan dahil sa pananalasa ng bagyong Sikabayan, nasa 36 pa. Susunod na yan, standby. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Guys, Derek Ramsey here. When I was studying in the States, there was only one thing that really kept me going. It's Dunkin' Donuts' original brewed coffee. Whether it was reviewing for the SATs, cramming for a paper, or simply getting ready for a date after a long day, all I needed was a cup of Dunkin' goodness. From my favorite in America, it's still my favorite here. When it comes to coffee, there's only Dunkin' for me. Mula sa libu-libong mga pulo, iisa ang sigaw. We're still proud of you, Gilas Pilipinas! Taas noon namin kayong ipinagmamalaki. Kayo pa rin ang panalo sa aming puso. Maraming salamat! Maraming salamat din, Coach Tab Baldwin at sa coaching staff. Gayon din kay Samahang Basketball ng Pilipinas President Manny V. Pangilinan for the all-out support sa ating Gilas team. Congratulations, Gilas Pilipinas! Mula sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Bas! Paradyo! Bombo! Laban Pilipinas! At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bilang ng mga nawawalang mangingisda mula sa Pangasinan dahil yan sa pananalasa ng nagdaang bagyong Sikabayan, mahigit sa 30 pa. May follow-up report ang Bombo Radio Dagupan. Nasa 36 na mangingisda na lamang ngayon mula dito sa lalawigan ng Pangasinan ang patuloy na pinaghahanap ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Philippine Air Force. Ito ay matapos na kumpirmahin ni Lieutenant Alexander Corpus, Commanding Officer ng PCG Pangasinan, kasunod ng ginawa nilang Joint Search and Rescue Operation o SARO. Anya, bandang alas 12:11 ng madaling araw kanina lamang ay nailigtas nila ang ilan sa mga ito sa karagatang sakop ng lalawigan ng Ilocos na 17 nautical miles ang layo mula sa bayan ng Bulinaw. Ang naturang mga missing fishermen ay mula sa bayan ng Anda, Dasul, Infanta at Bulinaw dito sa lalawigan. Sakay ng 16 na bangka na pumalaot nitong Setyembre 29 na meron ng gale warning na ipinalabas ang Pag-asa dulot ng sama ng panahon. Napag-alaman na kabilang ang 36 na nawawalang mangingisda sa mahigit 100 pumalaot sa dagat noong nakaraang linggo, habang kalahati sa mga ito ay nailigtas na. Sa ngayon, ang mga na-rescue na mga mangingisda ay dinala pa sa lungsod ng Maynila upang mabigyan ng paunang lunas sa posibleng sakit na kanilang nakuha dahil na rin sa pagiging matagal na namalagi sa laota. At yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Dagupan. Para sa Bombo Network News, Bombo Kenneth Ordonez. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! Mahigit sa 100,000 piso tangay na mga kawatan sa 2 business establishment sa Albay, kabilang na ang isang money courier. May detalye ang Bombo Radio Ligaspi. Aabot sa mahigit 100,000 pesos ang natangay ng mga magnanakaw sa isang money courier sa Albay, kabilang na ang katabi nitong business establishment. Sa ulat, unang pinasok ng hindi pa nakikilalang mga suspect ang Extreme Prints, kung saan nakuha dito ang isang cellphone at camera na nagkakahalaga ng 10,000 pesos at cash. Sunod na pinasok ng mga magnanakaw ang LBC Daraga branch at natangay ang mahigit sa 100,000 pesos na cash mula sa isang metal box nang magawa nitong masira ang safety vault. Sa initial na investigasyon, nagawang makapasok ng mga suspect sa sinirang bintana sa unang business establishment hanggang sa lumusot sa kisame ng nasabing money courier. Hindi naman matukoy ngayon ng mga otoridad kung may CCTV camera sa lugar na malaking tulong sa kanilang nagpapatuloy na investigasyon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Ligaspi, ito po si Bombo Mel Balino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. Mga OFW sa bansang Malaysia apektado na raw ng pagbaba ng halaga ng ringgit doon. May detalye ang Bombo Radio Vegan.
Todo tipid ngayon ang karamihan ng mga overseas Filipino workers sa Kuala Lumpur, Malaysia dahil sa patuloy na pagbaba ng palitan ng pera na ringgit dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. Sa nakuhang impormasyon ng Bombo Radio Vigan kay Leo Francisco, isang training center administrator, nababahala sila sa pagbaba ng ringgit dahil bumaba na rin ang halaga ng perang kanilang naipapadala dito sa Pilipinas at naaapektuhan na rin ang kanilang kabuhayan. Dagdag pa niya, maraming mga employers ang hindi nakikisama sa kanila dahil imbes na taasan ng kanilang sweldo ay pinapauwi na lamang ang ilan sa mga ito. Samantala, ayon naman kay Lynn Palomares, nagtatrabaho rin sa nasabing bansa dahil sa pagbaba ng ringgit ay napipilitan na lamang silang maglakad kung mayroon silang pinupuntahan na para makatipid. Pati ang kanilang pagbili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan ay naapektuhan na rin dahil sa sobrang baba ng halaga ng ringgit. Imbes na gugulin nila ang kanilang day off upang magpahinga, ay rumaraket sila para lamang magkasya ang perang kanilang ipapadala sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Umaasa ngayon ang mga OFWs na wag sanang tuluyang babagsak ang ekonomiya ng Malaysia upang hindi sila maapektuhan. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Vigan para sa Momentum News. Bombo Ginalyn Perona para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Bombo International News. International News. Nag-iwan na ng 4 na kataong patay ang bagyong Kabayan na galing sa Pilipinas na ngayon ay nananalasa sa China. Ayon sa China Meteorological Administration, kahapon lang nag-landfall o tumama ang bagyong Kabayan na may international name na Mujige sa Guangdong Province sa China. Maliban pa sa mga namatay, 80 katao pa nagtamo ng injury matapos tumama rin ang buhawi dun sa Fushan. Makikita sa mga larawan sa internet ang mga nabuwal na punong kahoy sa lansangan sa China. Gayon din ang mga bumaligtad na sasakyan. Bunsuduyan ang malakas na hangin maliban pa sa mga pagbaha. Dahil dito, inilagay na ng mga otoridad sa red alert ang kanilang emergency response. FIBA Asia Championship Kangsha Hunan 2015 Update. Gilas Pilipinas hindi na raw interesado pa sa pagsali sa Olympic qualifiers, pero si Coach Tab Baldwin ay nakikita pa ang magandang kinabukasan daw ng Team Gilas na yan. May detalye si Bombo Juvie Galang. Pinag-iisipan na ni Samahang Basketball ng Pilipinas President Manny Pangilinan na huwag nang sumama ang Gilas Pilipinas sa Olympic qualifying tournament sa susunod na taon. Sinabi ni Pangilinan na kahit na ito ang pagkakataon ng Gilas na mapasama sa 2016 Rio Olympic, ay pwede na lang itong baliwalahin at sa halip ay patatagin na lamang o palakasin ang national squad bilang paghahanda sa 2017 pre-qualifying games para makapaglaro sa 2019 World Cup. Inihalimbawa ni Pangilinan ang bansang China na mas pinalakas nila ang kanilang manlalaro ngayong taon kumpara noong 2013 FIBA Asia Championship na hindi sila nakapasok sa finals nang talunin sila ng Chinese Taipei. Humanga siya sa ginawang paghahanda ng China dahil nakita niyang grabe ang improvements ng kanilang lahat ng manlalaro. Dagdag pa ng SBP President na hindi dapat mawala ng pag-asa ang bansa dahil sa buong suporta ng mga Filipino sa kanila at alam niyang pinakamamahal ng bansa ang sports na basketball. Base kasi sa format ng FIBA, ang mga runner-ups ay pwedeng makasali sa FIBA Olympics qualifying tournaments sa July 5 to 16, 2016 at ito ay binubuo ng 18 national teams mula sa FIBA Continental Tournaments. Mahahati sa 3 grupo ito at bawat grupo ay binubuo ng 6 na kupunan at ang mananalo sa bawat grupo ay may katiyakang makapaglaro sa Rio Olympics 2016. Ang mga kupunan na sasama sa Olympic qualifiers ay ang Asian runner-ups na Pilipinas, Iran at Japan. Sa Europe runner-ups ay binubuo ng France, Serbia, Greece, Italy at Czech Republic. Sa American FIBA runner-ups ay ang Canada, Mexico at Puerto Rico, habang sa Oceania runner-up ay ang New Zealand at may 3 pang iba pa dahil sa hindi pa natatapos ang kanilang laro. Samantala, bagamat napakasakit kay Gilas head coach Tab Baldwin ang pagkatalo nila sa China sa score na 78-67 sa FIBA Asia Championship, ay nakikita pa rin ito na may magandang kinabukasan ang Gilas sa mga darating na panahon. Ayon kay Baldwin, na kanilang pinag-aaralang mabuti ang kanilang mga pagkakamali matapos ang nabigo nilang pangarap ng instant spot sa 2016 Rio Olympics. Inamin din ito na hindi talaga maitatago ang kanilang pagkadismaya
sa pagkatalo dahil alam niyang ibinigay lahat ng mga manlalaro niya ang kanilang makakaya. Ito na ang pangalawang pagkatalo ng 57 anyos na American-New Zealander coach sa bansang China na ang una ay noong ito ay coach pa ng Jordan na naging runner-up lamang noong 2011 sa Wuhan, China. Nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo Bombo! Abangan pamunuan ng Miss World Philippines, kumpiyansa sa magiging pambato ng Pilipinas sa 2015 Miss World Pageant. Susunod na yan, standby! Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Dating Sekretary Ikot Petilla. Saan umiikot ang mundo ko? Sa aking trabaho, sa pagbigay ng serbisyo, sa pakikipaglaban ng prinsipyo. Naniniwala kasi ako na ang tunay na pag-asenso ay dapat umaabot. Dapat umiikot sa bawat sulok, sa bawat tao. Ikot Petilla po, paikutin natin ang asenso. This is a paid ad. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bombo Showbiz Balita. Bombo Showbiz Balita. Showbiz Balita. Ang pamunuan daw ng Miss World Philippines, kumpiyansa sa kanilang pambato sa Miss World Pageant. May detalye si Bombo Nes, kaya biya. Maituturing umanong exceptional ng pamunuan ng Miss World Philippines ang batch ng mga kandidata ngayong taon para ilaban sa Miss World Pageant. Ayon kay Miss World Philippines National Director Cory Quirino, maraming stand out sa mga sumali ngayong taon na may pagmamalaki para masundan ang yapak ni 2013 Miss World Megan Young. Nabatid na 27 nagagandahang mga dilag ang maglalaban-laban para sa iisang Miss World Philippines crown sa darating na October 18. Kung maalala, noong nakaraang taon ay bigo ang TV host sa si Valerie Wayman na maibigay ang back-to-back win kasunod kay Young kung saan hanggang sa quarterfinals lamang ito nakapasok o tinawag sa top 25 mula sa mahigit 100 kandidata. Una nang inamin ni Quirino na doble ang pressure dahil napakataas palagi ng expectation sa Pilipinas mula nang masungkit ni Megan ang Miss World crown noon ngang 2013. Dahil dito kung kaya si Megan mismo ang tututok sa kokoronahan ngayong taon para maihanda ito sa Miss World Pageant. Samantala, usap-usapan ngayon ang ulat na 2 record ang na-break ng pelikulang Felix Manalo sa Guinness World Record matapos ang naging premiere screening nito kagabi. Sa Facebook kasi ng Iglesia ni Cristo Television, ibinida ng mga ito ang pagkakasungkit sa record na may pinakamalaking audience sa isang film screening. Mahigit 43,000 kasi ang sabay-sabay na nanood ng nasabing INC movie, mas mataas kumpara sa 28,000 na audience sa screening ng isang documentary film sa USA noong taong 2012. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabya para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga nag-aabang sa resulta ng Lotto Draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office dito sa Metro Manila at para kagabi na draw, October 4, 2015, sa Ultra Lotto 658. Ito yung medyo malaki. Mantakin ho ninyo yung jackpot prize, 229.9 million pesos. At sa resulta ng draw kagabi ng PCSO, ang mga lumabas na numero sa Ultra Lotto 658 ay number 10, 24, 38, 12, 50 at 08. Ulitin ho natin, Ultra Lotto 658. Ang mga lumabas na numero ay numero 10, 24, 38, 12, 50 at numero 8. At ayon sa PCSO, yung 229.9 million pesos na jackpot prize na yan, wala pa ring tumama dyan. At sa Super Lotto 649, Super Lotto 649, ang mga winning number combinations are number 7, 12, 43, 21, 33 at 47. Ulitin natin, Super Lotto 649, mga lumabas na numero ay numero 7, 12, 43, 21, 33 at 47. Jackpot prize 38.5 million pesos. Ayon sa PCSO, wala pa ring nanalo. At para naman doon sa nag-aabang sa 3-digit, alas 4 kahapon sa 3-digit ang lumabas, alas 4 kahapon, number 1, 3,
139 alas 4 kahapon at para naman sa alas 9 kagabi ang lumabas sa 3-digit ay number 254254. Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update. Magpapatupad na naman ang pagtaas ng presyo ng gasolina at kerosene ngayong linggong ito ang mga kumpanya ng langis. Inaasahan daw na maglalaro mula sa 10 hanggang sa 20 sentimos ang itataas sa presyo ng gasolina, habang mula sa 10 hanggang 15 sentimo naman ang itataas sa presyo ng kerosene. May pagbaba naman sa presyo ng diesel ang ipapatupad anumang araw ngayong linggo. Abot daw sa 10 hanggang 20 sentimos ang ibabawa sa bawat litro na mga produktong diesel. Habang ang palitan ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar ay katumbas ng 46 pesos and 70 centavos. Ang isang Hong Kong dollar ay katumbas ng 6 pesos and 02 centavos at ang isang Singaporean dollar ay katumbas ng 32 pesos and 64 centavos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Luzon, Visayas, Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Bombo Network News Morning Edition. Araw tayo ngayon ng Lunes, Oktubre 5, 2015. Sa balikan ko lamang ang ating mga headlines. Liberal Party leaders kinumpirmang formal ng ipakilala mamaya si Congresswoman Leni Robredo bilang running mate ni Marroa sa 2016 elections. Dalawang Abu Sayyaf sugatan sa panibagong sagupan na naman sa Sulu, matataas na kalibre ng baril na recover ng militar. Department of Health patuloy na minomonitor ang nasa 70 kataong nakasalamuha ng Saudi national na nasawi dito sa Pilipinas dahil sa MERS coronavirus. Dalawang pulis sugatan sa nangyaring tensyon laban sa mga rallies na kasabay ng APEC meeting yan doon sa Iloilo. Bilang ng mga nawawalang mangingisda mula sa Pangasinan dahil sa pananalasa ng bagyong Sikabayan, nasa 36 pa. Sa international news, 4 patay, 80 sugatan sa pananalasa ng bagyong Sikabayan naman dun sa China. Balitang sports, Gilas Pilipinas hindi na raw interesado sa pagsali sa Olympic qualifiers, pero Coach Tab Baldwin, abay nakikita raw niya ang magandang kinabukasan ng Team Gilas. Sa showbiz, pamunuan ng Miss World Philippines, kumpiyansa sa magiging pambato ng Pilipinas sa 2015 Miss World Pageant. Para sa latest pang mga impormasyon, maaari nyo buksan ang official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com. At tutukan ng Bombo Network News sa alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Lunes hanggang sa Sabado, maaari nyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News o like kami sa Facebook, facebook.com/Bombo Radio Philippines. Mga kaibigan, 81 araw na lamang po ay Pasko na. Season's greetings. Direktamente live nationwide via satellite. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, ang inyong anchorman si Bombo Jun Desca para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo!